Alam mo na ba ang bago mong status? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jonathan Salting. Salamat po sa super thanks. And Vivian Castro Nuevo, Brenda Apostol, and Ernesto Baculio. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay Vicarious Atonement. Pag sinabi po nating vicar, ibig sabihin ay representative. So, si Jesus Christ po yung representative natin. The vicarious atonement of Christ means Jesus stood in our place through His perfect life and sacrificial death. On the cross, He bore the punishment our sins deserve and fulfilled the righteousness God required. Central to the gospel, His righteousness is imputed to us, our guilt to Him. Our salvation rests in His finished work alone. Sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 4 hanggang 5, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Sa Tagalog po, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Now, yung tinuturo po ng mga verses na ito, na si Jesus Christ, siya po yung representative natin, siya po yung nabuhay ng matuwid, namatay doon sa krus, inilibing at muling namatay. Now, doon sa mga stages ng life, sa stages ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo, kasama na tayo doon. Meron tayong union with Christ. Ibig sabihin, nung namatay siya, namatay na rin tayo sa ating mga kasalanan. Nung nilibing siya, yung dati nating lumang pagkatao, nilibing na rin. At nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, kasama na rin tayo doon. Kaya sabi rito, so that in Him we too may live a new life. So ito po yung katuroan natin ngayong araw. Number 1, Christ lived a vicarious life. Tandaan po natin mga kapatid, tandaan po natin mabuti yung salitang vicar or vicar. Ang ating Panginoong Jesucristo, He is our representative. Now, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nirepresent niya na tayo. Kailangan niyang mamuhay ng walang bahid ng kasalanan. Kasi po, yung klase ng pamumuhay niya na yon, yun na rin yung ating magiging status. Kaya po yung tanong natin dito sa devotion natin na ito, alam mo na ba yung bago mong status? Kasi kung kay Jesus ka, magkakaroon ka ng panibagong status. So, kung si Jesus Christ namuhay ng matuwid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun na rin yung status mo. Meron kang matuwid na pamumuhay. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Kasi tayong mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakipag-isa sa Kanya. Kung ano yung status ni Jesus, status din natin. Now, Christ lived a vicarious life. So, kung si Jesus ay banal, banal na rin tayo sa harapan ng Diyos. Ganun po kahalaga yung doktrina na pinag-aaralan natin ngayon. Kaya po sa harapan ng Diyos, hindi tayo lumalapit sa Diyos sa pangalan natin, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung status ni Jesus Christ, banal. Pag sinabi mo sa Diyos Ama, in the name of Jesus Christ, ino-honor niya yon kasi pangalan ng banal na anak ni Jesus Christ. Number 2, Christ died a vicarious death. Noong namatay ang Panginoong Jesucristo, nirepresent niya na rin tayo doon. Kasi lahat ng ating mga kasalanan ay nandun sa kanyang katawan, inako ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung namatay siya, namatay na rin. Kasama ng napako at nalibing yung ating mga kasalanan.
Pangatlong puntos po, Christ rose in a vicarious resurrection. Nang muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kasama na rin tayo nagkaroon ng bagong buhay. Kaya tayo, yung pinamumuhay natin ngayon ay resurrected life, renewed life, redeemed life. Of course, in the future, sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, meron pa tayong resurrection, yung bodily resurrection. Ibig sabihin, yung katawan nating ito ay muling bubuhayin ng Panginoon. So ngayon, meron lang tayong spiritual resurrection. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng bagong pagkatao, bagong identity kay Kristo. Pero someday, meron pa tayong resurrection, yung resurrected body or resurrection of the body. So, Christ lived a vicarious life, Christ died a vicarious death, Christ rose in a vicarious resurrection. Lahat tayo nandun kay Kristo nung dinanas niya lahat ng yon. Kaya po, sa harapan ng Diyos talaga, para tayong si Kristo. Kaya hindi tayo i-disown ng Diyos yung itatakwil ng Diyos. Kasi, pag itinakwil niya tayo, para niya na rin itinakwil ang kanyang kaisa-isang anak. Ganun po katindi yung relationship natin sa Diyos. Dahil alang-alang sa Panginoong Jesucristo, tinatanggap tayo ng Diyos Ama. Minamahal, iniibig. Kung paano niyang minamahal ang anak, ganun yun tayo niya minamahal. Kung ano yung status ni Kristo, ganun rin yung status natin. Kaya pag binasa niyo po sa ilang mga verses, magbibigay po ng example. Ephesians chapter 2 verse 1 to 7. Dito po makikita natin yung dati nating status. Sabi dito, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Nung hindi pa nakakilala yung mga taga-Epeso, katulad natin, we were dead. Mga patay tayo dahil sa ating pagsuway. In which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Tayo mga hindi masunurin, ang sinusunod natin yung diablo. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Dati, karapat-dapat tayo sa galit at puot at pagpaparusa ng Diyos. Pero ito na yung change of status. Now, verse 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace that you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So ano sinasabi po ng verse na ito? Lagyan ko lang po ng Tagalog para makita rin po natin sa Tagalog. Yan, pwede niyo pong basahin mamaya, no? So, ano pong sinasabi ng verse na ito? Merong tayong dating status. Malayo sa Panginoon, kaaway ng Diyos, mga patay sa kasalanan, karapat dapat parusahan. Pero ngayon, na kay Kristo na tayo, kasama tayo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng bagong status. Because of God's great love and mercy, nakipag-isa tayo kay Kristo at ngayon tayo na yung mga anak. Dating kaaway, ngayon mga anak. Dating karapat-dapat sa kaparusahan, ngayon karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Romans 8:16 and 17, sabi rito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos. Isipin niyo po yan, dati tayong mga kaaway ng Diyos, that's our status. Previous status. Ngayon, ginawang anak, tapos ginawa pang tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, kung anong pagmamayari ni Kristo, pagmamayari mo rin. Jesus owns the whole of creation. We also own the whole of creation. Bakit? We are co-heirs with Christ. Tinaas tayo ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Grace po yan. Binigyan tayo ng status na katulad ng status ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ilan po sa mga application natin ngayong araw? Number 1, acknowledge the vicarious work of Christ. Si Jesus na-represent niya tayo sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Pangalawa po, adopt your new status and identity in Christ. Meron na tayong bagong status. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ay nakay Kristo na.
Kaya po dapat pati ang asal natin at pananalita natin nababago na rin kasi meron na tayong bagong status. Hindi na sa atin bagay yung dati nating status na malayo sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Meron na po tayong bagong identity kay Kristo, bagong katauhan. Kaya po sinasabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Union po ang tawag doon, nakipag-isa kay Kristo. Kung ano si Jesus, ganun ka na rin. The old has gone, the new has come. Yung dati nating pagkatao ay namatay na doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And when Jesus resurrected from the dead, we also have this new identity in Christ. Point number 3. Approach the Father through the name of Christ. Kasi nga po yung status natin ay status ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, isa lang yung anak ng Diyos. Jesus Christ, the only begotten Son. So I hope settle sa atin yun, no? Ilan ang anak ng Diyos? Isa lang. Okay? Now, anong tawag sa atin sa Biblia? Mga anak ng Diyos. O kala ko ba isa, ba't madami ng mga anak? Well, ganito po yung nangyari dyan. Sa Bible po, tayo ay tinatawag na adopted children of God. So si Jesus nag-iisang anak, tayo inampon. Kumbaga, nagkaroon ng union kay Jesus. So, kung ano si Jesus, kung ano yung status ni Jesus, status na din natin. Kaya hindi tayo alipin sa kaharian ng Diyos eh. Tayo yung mga anak ng Diyos. Similar, pareho ng status ni Jesus. Co-heirs with Christ, kapwa tagapagmana ni Kristo. So, tayo po ay na kay Kristo, tayo ginawang mga anak. Tayo po itinaas ng Diyos na merong status ni Christ. Kaya po, every time na lalapit tayo sa Diyos Ama, hindi tayo lumalapat sa pamagitan ng ating sariling pangalan. Lumalapit tayo sa, kumbaga, pag kumakatok ka sa pinto ng iba, pag sinabi mo yung pangalan mo, hindi ka papapasukin. Pero pag sinabi mo, ay, kaibigan po ako ng anak ninyo, no? Tsaka ka papapasukin, no? Kasi may ginamit mo yung anak ng tao na yun, ng pamilya na yun. Ganun din po sa Diyos eh. Pagkakatok ko sa Diyos, in the name of Jesus Christ. Hindi mo kailanman itatakwil, o Diyos, yung inyong anak. I come in the name of Jesus Christ. So, approach the Father through the name of Christ. Kaya po, pag sinasabi natin in Jesus' name sa ating mga panalangin, hindi po ito ritual lang na sabihin ko in Jesus' name, no? Tapos na ako sa panalangin, parang pang-closing lang. Now, when we say Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, we mean it. Totoong-totoo yun sa atin because we believe that we cannot approach God apart from the Son, apart from Jesus Christ. So ngayon po sa ating pananalangin, kausapin natin yung Diyos Ama, sabi natin, Lord, I come to you in the name of Jesus Christ. At yung panalangin natin ay i-honor ng Diyos because we come in the name of the Lord Jesus Christ. Ganun po kahalaga na nirepresent tayo ng Panginoong Jesucristo. Nung tinukso ni Satanas si Jesus, we were there in Christ. Nung tinukso ni Satanas si Jesus at si Jesus Christ hindi nagpatukso, nagtagumpay si Jesus Christ laban sa kasalanan, laban kay Satanas, nandun na rin tayo kasama ni Kristo nagtagumpay laban sa kaaway, laban kay Satanas. Para po mas maintindihan natin, no, bago po tayo mag-closing prayer. Nung tinukso si Adan, na kay Adan din tayo during that time. Kaya nung bumagsak si Adan sa kasalanan, yung buong sangkatauhan bumagsak din sa kasalanan. Minana natin yung kasalanan ni Adan. Now, si Jesus Christ, He is our vicar. Siya yung representative natin. Nung tinukso siya ni Satanas, nandun siya sa disyerto, nandun na rin tayo bilang mananampalataya ni Kristo, no? Nandun na rin tayo. Kaya nung nagtagumpay si Jesus Christ, nagtagumpay na rin tayo at minana natin ang kabanalan ni Kristo. Kung paano nating minana ang kasalanan ni Adan, nung siya'y bumagsak, yung tagumpay naman ni Kristo, minana natin yung kabanalan ni Kristo. So, para po sa ating discussion, what is the importance of being represented by Christ in His life, death, and resurrection? Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, thank you for standing in my place, living the life I could not live, and dying the death I deserve. Thank you that by your sacrifice, my sins are forgiven,
And by your obedience, I am counted righteous before God. Teach me to rest in your finished work, to rejoice in your perfect satisfaction of God's justice, and to rely daily on your grace. May my life be lived in gratitude and obedience, reflecting the glory of your saving love. Teach me to love you above all else. Amen and amen. Maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.